Dear Miss Jamay, naniniwala ba kayo sa tadhana? O naniniwala kayo na tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran? Ako si Nicole, 29 na taong gulang noon nang mangyari ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Isang pagkakamaling akala ko ay tuluyan ang wawasak sa pangarap kong pamilya. Isang real estate broker ako sa Davao City. Maayos ang takbo ng karir ko. Marami akong benta at tinitingala ako sa aming opisina. Sa bawat araw, nakasuot ako ng maayos na blouse, mataas ang takong ng sapatos, at dalang kumpiyansang parang wala nang hindi ko kayang abutin. Pero sa likod ng magarang damit at matamis ng ngiti, may isang bahagi ng puso ko na laging kumukurot sa sakit. Isang tahimik na lungkot na kahit gaano ko itago, ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Sa tuwing makakakita ako ng pamilyang magkakasama o makaririnig ng tawanan ng isang bata, may kung anong bigat ang bumabagabag sa dibdib ko. 7 taon na kaming kasal ni Andrew. Si Andrew ay isang marine engineer, matikas, matalino, at higit sa lahat, napakabait. Siya ang tipo ng lalaking hindi ka bibigyan ng dahilan para magduda. Responsable, mapagmahal, at laging inuunang pamilya. Sa 7 taon na iyon, wala kaming ibang hiling, kundi ang magkaroon ng sariling anak. Ilang beses na kaming nagpunta sa doktor. Ilang test na rin ang pinagdaanan namin. Ilang gabi na rin kaming sabay na umiiyak, tahimik, habang magkayakap sa kama. Pero kahit anong dasal, kahit anong subok, tila ipinagkakait sa amin ang pagkakataon na maging magulang. Unti-unti, napansin kong nagbago ang ritmo ng buhay namin. Hindi naman nawalang pagmamahal, pero naging tahimik, paulit-ulit. Parang may kulang, pero pareho naming hindi masabi kung ano. Isang araw, kailangang lumuwas ni Andrew pa Maynila. Sabi niya, may mahalaga siyang training na kailangang daluhan para sa kanyang promotion. Lab, mabilis lang ako doon. Pagbalik ko, baka chief engineer niyang asawa mo. Pagbibiro pa niya habang nag-eempake. Ngumiti ako, pilit na tinatago ang lungkot na may iwan akong mag-isa. Inayos kong kwelyo ng polo niya. Inayos ang laman ng maleta. At sinigurong kumpleto ang lahat ng kailangan niya. Hinalikan niya ako sa noo. Iyon ang halik na puno ng pangako. Mainit, malambing, at pamilyar. Parang sinasabi niyang babalik siya agad. Pero hindi ko alam. Iyon na palang simula ng isang mahabang gabi na hindi ko malilimutan. Naiwan akong mag-isa sa aming kondo sa Davao. Tahimik, masyadong tahimik. Sinubukan kong abalahin ang sarili ko. Nanonood ng TV, nag-scroll sa phone, nagbasa ng emails. Pero sa huli, bumabalik pa rin ako sa parehong pakiramdam, ang pagiging mag-isa. Doon ako dinalaw ng pinsan ni Andrew na si Dante. May dala raw siyang mga dokumento na naiwan ni Andrew. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang lalaking kabaliktaran ng asawa ko. Kung si Andrew ay kalmado at banayad, si Dante ay may dalang kakaibang enerhiya. Noong una, normal lang lahat. Pinapasok ko siya, pinaupo sa sala. Nagtimpla ako ng kape habang siya naman ay paikot-ikot ang tingin sa loob ng kondo. Tila sinusuri ang bawat detalye. Ang ganda ng place nyo, sabi niya, bahagyang nakangiti. Salamat, sagot ko. Inilapag ang tasa sa harap niya. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga kamag-anak nila sa probinsya. Mga simpleng bagay, mga alaala, mga biro. Unti-unti, naging komportable ko sa presensya niya. Pero habang lumalalim ang gabi, nag-iibang tono ng usapan. Unti-unting nawawalang pagiging formal. Ang mga titig niya ay nagiging mas matagal, mas mabigat. Parang may gustong sabihin na hindi niya diretsahang binibitawan. Si Dante ay iba kay Andrew. Agresibo siya. Mapang-ahas ang mga tingin. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, napansin kong hindi ko agad iyon tinutulan.
Alam mo, Nicole, napakaswerte ni Andrew sa'yo. Bukod sa matalino ka na, napakaganda mo pa. Parang hindi ka tumatanda eh. Sabi niya, habang nakatitig sa akin. Napangiti ako, pero may kasamang kabang ngiting iyon. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng papuri, lalo na galing sa ibang lalaki. Imbes na mailang, ewan ko ba, parang may kung anong kaba at kilig na pumasok sa sistema ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman. Marahil dahil nangungulila ako sa asawa ko. Marahil dahil sa 7 taon naming pagsasama ni Andrew, naging masyadong routine ang lahat. Napansin kong mas naging tahimik ako, pero hindi ako umalis sa kinauupuan ko. Hindi ko pinutol ang sandaling iyon. Nang dumaan ang mga daliri niya sa aking balat, habang inaabot ang asukal, hindi ako lumayo. Sa halip, napapikit pa ako saglit. Parang hinayaan ko ang sandaling iyon na tumagal ng kahit ilang segundo pa. At doon nagsimula ang lahat. Isang gabing puno ng pagkakasala. Isang gabi na sana ay hindi na lang nangyari. Pag-alis ni Dante kinaumagahan, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nandidiri ako sa sarili ko. Hinarap ko ang salamin at tinanong ko kung paano ko nagawang lokohin ang pinakamabait na lalaking nakilala ko. Habang nakatitig ako sa sarili kong refleksyon, hindi ko makilalang babaeng nasa harapan ko. Magulong buhok, maputla ang labi, at ang mga mata ko namamaga sa hindi ko alam kung lungkot, takot, o matinding pagsisisi. Anong ginawa mo, Nicole? Pabulong kong sabi sa sarili ko habang unti-unting tumutulo ang luha. Bawat sulok ng kondo ay parang may bakas ng nangyari. Ang sopa, ang mesa, pati ang tasa ng kape na hindi ko pa nahuhugasan. Lahat ay paalala ng isang gabing gusto ko nang burahin sa alaala ko. Gusto kong magising na parang bangungot lang lahat. Pero malinaw sa akin. Totoo ang lahat. Sinubukan kong ibaon sa limot ang nangyari. Binlock ko si Dante sa lahat ng social media at hindi na ako muling nagpakita sa kanya. Kahit ang mga kamag-anak ni Andrew na posibleng makapagbanggit ng pangalan niya. Iniiwasan ko para akong tumatakbo palayo sa sarili kong kasalanan. Sa opisina, pilit kong ibinalik ang dati kong sigla. Nakangiti ako sa mga kliyente. Maayos magsalita, profesional kumilos. Pero sa tuwing napag-iisa ako, doon bumabalik ang bigat. Parang may tinig sa loob ko na paulit-ulit akong sinisisi. Akala ko, doon na matatapos iyon. Pero makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang kakaibang pakiramdam. Nasisilo ako sa amoy ng kape. Madali akong mapagod at hindi dumating ang dalaw ko. Sa una, pinilit kong baliwalain. Baka stress lang, sabi ko sa sarili ko. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang kutob ko. Kaba ang unang nararamdaman ko. Pero may maliit na bahagi ng puso kong umaasa. Baka ito na yun. Bulong ko. Baka milagro na to. Sa loob-loob ko, pilit kong hinahawakan ng pag-asa na baka lang, ito nang sagot sa lahat ng dasal namin ni Andrew. Na baka, sa kabila ng lahat, binigyan pa rin kami ng pagkakataon. Bumili ko ng pregnancy test. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ko iyon sa loob ng banyo. Parang bawat segundo ay napakabagal. Bawat patak ng oras ay mabigat. Nang lumabas ang resulta, 2 guhit. Napaupo ako sa sahig. Positive. Umiyak ako sa banyo. Hindi ko alam kung iiyak ako sa tuwa dahil sa wakas ay magiging ina na ako o iiyak ako sa takot dahil alam ko ng posibilidad na hindi kay Andrew ang batang ito. Ang mga luha ko'y halo-halo, kaligayahan, guilt, takot, at pagkalito. Pero pinilit kong paniwalaan ang sarili ko na kay Andrew ito. Na sa 7 taon naming paghihintay, ngayon lang dininig ng langit ang aming hiling. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko iyon. Parang isang dasal na gusto kong magkatotoo. Nang bumalik si Andrew mula sa Maynila,
Sinalubong ko siya ng pinakamasarap na luto at ang pinakamasayang balita. Maaga pa lang, inihanda ko ng lahat. Niluto ko ang paborito niyang adobo. Inayos ang mesa at nagbihis ako ng maayos. Yung tipong unang nagustuhan niya sa akin. Gusto kong maging perpekto ang sandaling iyon. Gusto kong matabunan ng saya ang lahat ng takot sa puso ko. Pagpasok niya sa pinto, ngumiti ako ng malaki kahit nanginginig ang dibdib ko. Love, may surprise ako sa'yo, sabi ko habang iniabot ang maliit na kahon na may lamang piti result. Inaasahan kong yakap, inaasahan kong luhang dulot ng tuwa, inaasahan kong bubuhatin niya ako at sasabihin, "Salamat Lord." Pero mali ako. Malamig ang titig ni Andrew. Walang reaksyon ng kanyang muka. Parang may kung anong bumara sa pagitan namin. Isang distansyang hindi ko maabot. Kahit isang hakbang lang pagitan namin. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang attache case at naglabas ng isang puting papel. Isang laboratory result mula sa isang kilalang klinik sa Maynila. Hindi training ang pinunta ko sa Maynila, Nicole. Mahinang sabi niya. Ang boses niya ay parang hinihiwa ang puso ko. Nagpasuri ako dahil 7 taon na tayong sumusubok pero wala pa rin. Gusto kong malaman kung ako bang may problema. Bawat salita niya ay parang mabagal na patalim na tumatama sa akin. Binasa ko ang resulta. Asuspermia. Permanenteng pagkabaog. Parang huminto ang mundo ko. Bumagsak ang balikat ko. Para akong pinatungan ng semento sa dibdib. Hindi ako makahinga. Ang hawak kong papel ay parang biglang bumigat. At ang mga mata ko ay hindi makapaniwala sa nakasulat. Lahat ng pilit kong pinaniniwalaan sa sarili ko ay biglang gumuho sa isang iglap. Sino siya, Nicole? Tanong niya. Hindi siya sumisigaw, pero ang bawat salita niya ay parang latigo. Sinong ama niyan? Hindi ako makatingin sa kanya. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking hindi kailanman nagkulang sa akin. Naroon sa harapan ko, wasak ang tiwala. Wala akong nagawa kundi ang lumuhod at umiyak. Parang kusa na lang bumigay ang mga tuhod ko. Hinawakan ko ang laylayan ng damit niya, pero hindi ko siya matapunan ng tingin. Inamin ko ang lahat. Ang isang gabing pagkakamali kay Dante. Ang kahinaan ko. Ang pagsisisi ko. Habang binibigkas ko ang bawat detalye, pakiramdam ko, unti-unti kong pinapatay ang lahat ng natitira sa amin. Pero huli na. Akala ko'y sasaktan ako ni Andrew. Akala ko'y tatapusin niyang buhay ko. Pero hindi. Ganoon siya kabuti. Sa kabila ng sakit, nag-impake lang siya. Tahimik lang siya habang inaayos ang mga gamit niya. Bawat galaw niya ay maingat. Kontrolado. Parang pilit niyang pinipigilan ang sarili na sumabog. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama. Nanginginig. Pinagmamasdan ng lalaking unti-unting lumalayo sa akin. Hindi ko kayang tumingin sa'yo nang hindi ko naaalalang gabing iyon. Sabi niya, ang kondo na to, sa'yo na. Ang joint savings natin, iwan ko na rin para sa bata. Ayokong lumaking walang kinabukasan ng bata dahil lang sa kasalanan mo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit sa paraan na inaasahan ko. Mas masakit pa dahil ang boses niya ay puno ng pagod at lungkot. Hindi galit. Tinangka kong hawakan siya. Pigilan siya, pero umatras siya ng bahagya. Isang maliit na galaw, pero sapat para maramdaman kong tuluyan na siyang lumalayo. At least, maging mabuting ina ka. Dagdag niya, bago isinara ang maleta. At ganoon na nga, umalis siya. Naglaho na parang bula. Walang pasabi kung saan pupunta. Maging ang mga kaibigan niya at kamag-anak, walang alam. Ang tunog ng pagsara ng pintong naging huling alaala ko sa araw na iyon. Isang simpleng click, pero iyon ang tunog ng pagkawasak ng mundo ko. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng karangyaan, pero tuyot ang kaluluwa. Ang kondo na dati ay puno ng pagmamahal, ay naging tahimik na parang abandonadong lugar.
Kahit ang mga ilaw ay parang mas malamig. Ang hangin ay mas mabigat. May pera ako, may maayos na tirahan. Pero wala nang lalaking nagbigay saysay sa lahat ng iyon. Lumipas ang mga buwan, ipinanganak ko si Levi. Ang sakit ng panganganak ay tila wala lang, kumpara sa sakit na dinadala ko sa puso ko. Nung unang ilagay si Levi sa mga bisig ko, umiiyak siya. Malakas, buhay na buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, muli akong umiyak. Pero ibang klaseng luha. Tuwing tinitignan ko ang mukha ni Levi, nakikita ko ang pagkakamali ko. Pero nakikita ko rin ang dahilan kung bakit kailangan kong bumangon. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti. Kahit may takot akong harapin ang katotohanan, pinili kong mahalin siya ng buong buo. Nag-focus ako sa trabaho. Naging top broker ako sa Davao. Halos hindi ako nagpapahinga. Mula umaga hanggang gabi, nagtatrabaho ko. Showing ng properties, meeting sa clients, closing ng deals. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Levi. Lahat ng tagumpay ko, iniaalay ko sa kanya. Inalaan ko ang bawat oras ko sa pagpapalaki kay Levi. Tinuruan ko siyang magbasa, magbilang, maging magalang. Tuwing gabi, ako ang nagkikwento sa kanya bago siya matulog. Itinuro ko sa kanya na ang ama niya ay si Andrew, isang bayani, isang mabuting tao na nasa malayo lang para magtrabaho. Si daddy mo nasa malayo lang siya, pero mahal na mahal ka niya. Madalas kong sabihin habang hinahaplos ang buhok niya. 8 taon. 8 taon kong dinalang bigat ng lihim at ang pait ng pangungulila. Sa bawat birthday ni Levi, may kulang. Sa bawat milestone niya, may isang taong hindi naroon. At sa bawat gabing tahimik, bumabalik sa akin ang alaala ni Andrew. Ang kanyang ngiti, ang kanyang kabutihan, at ang sakit na iniwan ko sa kanya. Maraming lalaking sumubok na manligaw, pero sarado ng puso ko. Para sa akin, si Andrew lang asawa ko. Isang hapon, habang nag-aayos kami ni Levi ng mga gamit sa sala, may kumatok sa pinto. Mahina ang katok, 3 sunod-sunod na tunog. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, kinabahan ako. Parang may kung anong pamilyar sa tunog na iyon. Pagbukas ko, muntik na akong himatayin. Isang lalaking matikas. May mga bakas ng karanasan sa muka at mas lalong gumwapo. Si Andrew. Chief engineer niya siya sa Singapore sa loob ng 8 taon. Nagbago siya. Mas matapang ang tindig. Mas seryoso ang aura. Pero ang mga mata niya, iyon pa rin ang mga matang minsan tumingin sa akin ng puno ng pagmamahal. Naiyak ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sorry, Andrew. Sorry sa lahat. Humagulgol ako sa balikat niya. Parang bumalik ang lahat ng sakit at pagsisisi na itinago ko sa loob ng 8 taon. Tumingin siya kay Levi. Si Levi naman ay nakatitig lang. Tila nagtataka kung sinong estrangherong ito. Siya na ba si Levi? Tanong ni Andrew. May kakaibang lambot sa boses niya. Nakiusap ako sa kanya. Lumuhod ako sa harapan niya habang wala si Levi sa paligid. Andrew, please. Kung hindi mo man ako mapatawad, huwag mo sanang ipaalam kay Levi ang totoo. Ikaw lang kinikilala niyang ama. Ikaw lang hinahanap-hanap niya sa mga kwento ko. Ang boses ko'y puno ng takot. Hindi na para sa sarili ko, kundi para sa batang walang kamalay-malay sa kasalanang ginawa ko. Akala ko'y tatanggi siya. Akala ko'y muli niya akong iiwan o tuluyang lalayo sa amin. Pero lumapit siya kay Levi, binuhat ang bata at niyakap. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ko. Nakita ko kung paano hinawakan ni Andrew si Levi. Pinatawad niya ako. Hindi naging madali, pero pinili niyang muling buuin ang pamilya namin. Ngayon, nandito na kami sa Bukidnon. Iniwan na namin ang ingay ng Davao City. Mayroon na kaming sariling farmhouse dito. Tuwing umaga, nagigising ako sa tunog ng mga ibon
at malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa balat. Si Levi ay masayang-masaya sa piling ng kanyang daddy Andrew. Sa bawat tawag niyang daddy, makikita mo kung paano agad lumilingon si Andrew. Parang iyon ang pinakamahalagang salita sa mundo para sa kanya. Tinuturuan niya si Levi magbisikleta, sumama sa kanya, at kung minsan, ay tinuturuan pa ng simpleng pagkukumpuni ng mga gamit. Hindi man sila magkadugo, pero ang koneksyon nila ay mas malalim pa sa anumang paliwanag. Si Dante, wala na kaming balita sa kanya, at mas mabuti ng ganoon. May sarili na rin siyang buhay sa ibang probinsya at hindi na kailangang malaman pang tungkol kay Levi. Hindi na namin siya binanggit pa. Parang isang kabanata na isinara na namin ng tuluyan. Hindi para kalimutan ng aral, kundi para hindi na muling masaktan. Natutunan ko na ang isang pagkakamali ay kayang sumira ng lahat sa isang iglap lang. Isang maling desisyon, isang gabing kahinaan. Pero natutunan ko rin na ang tunay na lalaki ay hindi sinusukat sa kakayahan niyang makabuo ng anak, kundi sa laki ng kanyang puso para tumanggap at magpatawad. Araw-araw ko itong nakikita kay Andrew. Sa bawat pagtawa niya kasama si Levi, sa bawat yakap niya sa anak na hindi niya kadugo, pero itinuring niyang kanya. Maswerte ko. Binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong klaseng grasya. Hindi lahat ay may taong handang magmahal muli matapos lokohin. At ang pagkakataong ito ay hindi ko na muling sasayangin pa. Ngayon, mas pinipili ko ang katotohanan, ang respeto, at ang pag-iingat sa puso ng taong nagbigay sa akin ng isa pang simula. Isang napakaantig na kwento mula kay Nicole. Tunay niyang ang pagpapatawad ay isang regalo na hindi lahat ay kayang ibigay, lalo na kung ang pagtataksil ay humantong sa pagkakaroon ng anak sa iba. Pero ipinakita ni Andrew na ang pagiging ama ay hindi laging usapin ng dugo, kundi usapin ng pagkalinga at paninindigan. Ang katapatan ay pundasyon ng anumang relasyon. Huwag hayaan ang panandaliang kahinaan ay maging mitya ng pangmatagalang pagsisisi. Kung tayo man ay nadapa, ang tunay na pagsisisi at pagbabago, ang tanging paraan upang muling makuha ang tiwalang nawala. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Nicole? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.